para pang upload ni sa YouTube. Konting timbot na bikas na po. Sa bikas. Ay, inta kunin akong itahi. Asa naman ka? Wala na. Ay mo to parehas ko dato yung makina sa una ay mo to sa una ba? Lisod mo start ito na ni under na. Okay, tawag na ulit ang mahal na diya. Nga po na wala naman po yung mag-alayo ron nga. May gani kapalo iyang ano. Yung ano. Nagtawag ko sila isa. Pamamanhid at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times Neurobion versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your doctor for Neurobion. 15 days later, it is still become part of internet news. Being supported by online jet itself, we have this particular F-35 land up in Kerala. And what does it mean for this cutting-edge war machine? Our story starts on June 14th, like I said. A British aircraft carrier was in the Arabian Sea, the HMS Prince of Wales. It was conducting routine naval drills. Naghinay The lang. F-35 jet was part of that drill. At around 8:50 p.m. local time, it took Ay, 30 doon na. minutes later, the weather took a turn for the worse. The jet was running out of fuel. It could not make it back to the aircraft carrier, so it issued a distress alert. Dirahon niya ang It ano. contacted Thiruvananthapuram Airport. The jet landed in Kerala at around 9:30 p.m. Oh, But after landing, it encountered some more issues. What followed was less top gunning, more top gear. That night, a few they tried to see what was wrong, but they could not figure it out. So for days, this $100 million jet stood in the but Britain refused. After all, this was their previous stealth machine. They were really cutting edge tech. So they decided to keep it on the bay, where the whole world could see it. Then a few days ago, another team came to inspect what was wrong. Ganda ni kay Cotton. Ay, salamat Lord. Tapos na. Ay, thank you Lord. Balik na po di ita atong. Ay, di na, uy. Di na nato po gamitin. Diri na lang, high speed na lang. Bulungan ko itong ano. Para invisible safer niya. Para di ka mapuot diha.
Kan awaloy ga tuyok na ng ano ko video. Ready ay tamag paano ani. Nagsasagawa na ng mga paghahanda ang The death toll from catastrophic floods in Texas has climbed to Pira, tahi kamu mau. Napuna. Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with a right to life coach. Integration of your makes boring labor as easy as The risk adjustment mentioned also boards that TV doctors affected more than 27,000 families in Zone. Thank you confirmed in journal. Thank you, Ning. Ano naman ah. Kukunin ko pa lang, nawala na. Ako na ng isa. Na. Ay, nawala na. Ang pagdib ng gunti niya. Puro niya na lang. Hindi ba siguro niya makita? Niya ko na lang ni gunti niya. Philippine National Police kinumpirma ang may 15 pulis na naka-restricted custody kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Whistleblower na si Alias Toto nasa protective custody na rin ng PNP. Di ba dugay na na? Panahon pa na ang Duterte no? Wala jud na nakita. Wala jud sila nakita ang ganun. Naaman ko nun sa taal di panglubong. Ay hala. Patay na di ay. Kaon sa nabalaan. May whistleblower. Daghan ng mga whistleblower na di man po nila na Wala po ng korpo. na-satisfy ay ina ano satisfy na sahay mabayran man po na no wala na usod na lang jud na Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 7, 2025. tayo po isa pa rin napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 URTV Radyo Libertad Libertad na verdad La Verdad. la verdad Kinumpirma ngayon ang pamunuan ng Philippine National Police Chief na mayroong 15 tauhan ng PNP na nasa ilalim ng restrictive custody. Ito'y may kaugnayan sa isinasagawa nilang investigasyon sa kaso ng mga missing sa Bungero. Mula sa Kamkam ay makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, saan naka-restricted custody itong
mga 15 pulis at nabanggit ba kung saan nakatalaga ang mga ito at kung ano-anong rango? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang 15 pulis na isinasugpo ni Julie Pagidongan alias Totoy sa kaso ng isang sanggero. Mga pulis, di ay pud ang pasangko. Na ititigil ang PNP Sa ato sa pa. hindi malamang sa tauhan dahil posible aniyang bakit sa ito pa sinasubuan nila ang investigasyon. Aniya, 3 sa mga isinasangkot ang legislative drug sa issue at ang isa ay malapit na mag-review. Ang mga pulis Sa iyang retirement. at ang iba naman ay mula sa area Kuman. Ayon pa kay PNP, Lieutenant Colonel, ang pinakamataas na rango sa isinasangkot sa missing sanggero. Lieutenant Colonel. Pinipirma din ni General Torre na naka-protective custody ng PNP ang whistleblower na si Julie Pagidongan alias Totoy. Kaya nga ang nag-a-apply ito sa Witness Protection Program o dahil over-aniya nila ito sa Department of Justice kung kinakailangan. Kaya Totoy ang nagsiwala sa uga kung sino-sino ang sarupot pagkatapos isang daang awala sa mga. Pera. Ella? Pera ng Maraming ginugol ang salamat, Lea Ilacan. Ay, thank you Lord. Handa Tapos na. ang Department of Ay Science na and lang. Technology na tumulong sa pag-aarap sa mga nabi ng mga nawawalang sabongero na umano'y itinapon sa Taal Lake. Sa isang forum noong Sabado, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na pakipag-ugnayan sila sa iba pang mga scientists na mayroon Nakakay number ni Nana, Loy. para sa marine monitoring. Kailan didepende pa rin anya ito Ano sa naman ko kondisyon pakita sa sa ilalim iya. ng Taal Lake. Si Indayra ako Kaya chatan. man itong makita Nya. sa Yan ang may kahumang ka na. Kung ano ba? ayon pa kay Sirito kung Mana kani usa kumana kani ang importante kasukod pa ni. Teka nang usa di man na tinalian. dito na direct. Mga narating na sa mga Nauna rin sinabi ng Department of Tali, Justice Marcos, na ako. marami ng Noon ako pangankod ng trabaho undo. Philippine Coast Guard pagpapala sa mga labing na meeting sa airport na umano'y itinapon sa Taal Lake. Ihahain sa Kamara ang isang panukalang batas na magbabawal sa online gambling. Kabilang na ang isabo, Na. partikular na ang pagbawi Nay sa lahat paibawal ng kay permit dagwang at mga lisensya nabuang anak. sa mga negosyong may operasyon na isabo Mas at labaw pa online nag gambling. ML. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Hall. Inaasahang ihain ng linggo ni Manila 2nd District Representative Rolando Palariano ang isang panukalang batas na magbabawal sa online gambling sa bansa. Partikular na ang isang legislative measure na magpapawalan visa sa mga permit at lisensyang ibinigay sa mga Nawala negosyong may naman ang isabo hukom ay at dirang online utang. gambling operations. Mulo lamang.